Pagkaraan ng ilang oras, si Feng Gurshan ay nakaupo ng walang malay sa mga upuan sa silid, at si Jianxing na nakatayo sa harap ng kama kung saan nakahiga si Huan, ay tumigil sa pag-iisip, hawak ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay. Siya ay bumangon, napansin na siya ay ganap na natapos, at siya ay naakit ang kanyang pansin sa kanyang sarili, nais na magtanong sa kanya tungkol sa isang bagay, ngunit ang pagkagambala sa kanyang mga salita, ang kalaban ay sinabi lamang na siya ay nakahiga dito sa lahat ng oras na ito, nakangiti. Tinanong niya kung anong nangyari. Si Xiang Qing, nakangiti, tuwang-tuwa, ay nagsimulang iwagayway ang kanyang palad, ibinubulalas na walang mali, at iminungkahi na siya ay masyadong nag-iisip, dahil, pagkatapos ng lahat, sa antas ni Wan, halos hindi niya magagawa ang isang bagay na tulad nito. Habang pinag-iisipan ito, ikanaway niya ang kanyang kamay patungo kay Shan at Fulmer, at binanggit na habang buhay pa ang mga spirits na ito, dapat silang magmadali at ibalik sila sa clan. At hiniling din sa mga matatanda na linisin ang kanilang mga puso at paalisan sa kanila ang masamang formasayon, upang sila ay tumigil sa pagiging puppet, na nakasimangot sa pag-aalala. Napansin din niya na sa pagkakataong iyon, tatakas ang mga miyembro ng Demon Clan at gagawa ng maruruming gawain sa ibang lugar. Bahagyang ibinaba ni Huan ang kanyang ulo, iminungkahi na para sa kapakanan ng karaniwang mga tao, maaari siyang gumawa ng isang bagay, at sa isang buntong hininga, idinagdag sa isip na ginagawa rin niya ito para sa kapakanan ng 3 araw na bakasyon, na nagsisimulang i-activate ang magical energy. Tumayo siya, sa pag-aakalang siya lang ang makakagawa nito, at naglakad patungo kay Feng Gurshan. At si Jianxing, na napansin ang kanyang mga kilos, ay napasigaw sa pagkamangha. Nanlaki ang mata niya. Hindi niya maintindihan kung ano ang gusto nitong gawin, at tumingin sa kanya na nakatutok ang magical energy malapit sa kanyang mga palad. Ipinaliwanag ni Huan na ginagamit niya ang kanyang divine sense para tumagos sa kanilang isipan at puwersahin ang impormasyon. At nang marinig ito, hinawakan ni Jianxing ang kanyang kamay gamit ang kanyang palad, nagtatanong kung siya ay baliw. Iniisip niya kung alam niya kung paano tumagos sa kaluluwa ng isang tunay na monghe, at nagbabala rin siya na ang kaunting kapabayaan ay maaaring humantong sa ganap na pagkawasak ng kaluluwa. Ang bida ay tumingin sa kanya ng mabuti at pagkatapos ay iniunat ang kanyang mga palad sa itaas ng mga ulo ni Feng Gurshan, tinanong si Jianxing na huwag mag-alala, at hindi pa rin siya humihinahon, hiniling siyang maghintay, at nakasimangot na tuwang-tuwa, tinanong kung gusto niya talagang ihiwalay ang mga ito mula sa puppets. Kasabay nito, binalaan siya nito na ito ay mapanganib. Ngunit nakasimangot si Huan at sinabing ang pagliligtas sa isang tao ay parang pag-apulan ng apoy. Ang mas mabilis na ginawa ng isang tao, mas mabuti ito. Pinaikit ni Jianxing ang kanyang mga mata at nagtanong, ang bilis ba talaga at hindi ang kaligtasan? Pagkalipas ng ilang oras, bahagyang ibinuka ni Shan ang kanyang mga mata sa loob at si Fenger, na napansin ito, ay masayang ngumiti. Bulalas na siya ay nagising, na kinuskos ang kanyang mga mata. Sinabi niya ang kanyang pangalan, ngunit biglang sumimangot, biglang lumingon sa gilid, nanginginig at tumutok kay Huan at Jianxing, na medyo nasa gilid, at pagkatapos ay nagtanong, sa takot, sila nga ba ay mga disipulo ng King Yuan Sword Clan? Magiliw na ngumiti si Jianxing at binati siya, binanggit ang kanyang pangalan at ang tinutukoy ay ang bida na nakaupo sa tabi niya. Nagpakilala rin siya. Bahagya siyang napangiti habang nakatingin kay Shan at Fenger na papalapit sa kapatid, ngumiti habang nakapikit at sinabing si Siyang ang pinakamahusay na disipulo ng Qin Clan at sinabi rin na sila ang nagligtas sa kanila. Biglang kinilig si Shan, ikinuyom ang kanyang panga at inilagay ang kanyang kamay sa kanyang mukha, iniyuko niya ang kanyang ulo, inaalala ang eksaktong nangyari. Nililikan niya sa kanyang isipan ang imahe ni Shanho na nakangiti, lumikha ng isang magic circle sa kanilang paligid, sinabi na sila ay nahuli ng elder ng Shan Demon Clan. Si Huan, na mas seryosong sumimangot, ay nagtanong sa kanila na sabihin sa kanya kung paano ito nangyari, habang nakatingin sa ibaba ng malungkot, sinabi ni Zan na 1 linggo na ang nakalipas, siya at si Fenger ay inutusang pumunta dito upang imbestigahan ang pagkawala ng mga taga-nayon. Habang naglalakad sa mga kalye ng lungsod, nakikipag-ugnayan sila sa mga taga-nayon, at biglang, pagkatapos tumabi, sumilip sila mula sa likod ng mga palumpong at nakasimangot habang sinusundan at nalaman na ang elder ng Shan Demon Clan ay gumagamit ng dugo ng ang mga taga-nayon para sa isang sakripisyo.
Nahuli nila siya sa kalagitnaan ng paghahagis ng magic spell, at kalaunan ay nahulog sila sa bitag na inihanda ni Shan noon pa man. At bagamat sinubukan nilang gamitin ang kanilang mga sandata, walang nangyari habang pinipigilan ni Shan ang kanilang kamalayan habang nagsasalita si Shan. Naaalala niya ang mga sandaling lumilitaw ang maitim na mga silwete ng mga clawed na kamay sa paligid niya at pagkatapos noon, tila nakatali sila ng mga magic string na gagawin kontrolin sila. Mula sa sandaling iyon, inamin niya na hindi niya akalain na magiging puppets ang mga ito, at nakapikit ang kanyang mga mata, pinagsalikop niya ang kanyang mga palad, nagpasalamat kay Shanxi at Huan sa pagligtas sa kanya, ngunit sumimangot si Jianxing at napabulalas na hindi na kailangan, upang pasalamatan siya, dahil ang taong nagligtas ay Hein Ishan at Fenger, ngunit si Huan, nakangiti at nakapikit. Itinuro niya ang kalaban, na tahimik na nakaupo sa gilid, hindi pinapansin ang mga ito, at lumingon sa kanya, bahagyang yumuko si Shan, nagpasalamat sa kanyang tulong, at nangako na tiyak na babayaran nila ang utang na ito. Ngunit sinabi niya na hindi na kailangang gawin ito. At natigilan si Shanking sa pagkagulat ng marinig ito, at pagkatapos ay ngumiti ng medyo may kondisyon, sa pag-aakalang napalaya ni Huan ang 2 tao ng sabay-sabay mula sa sumpa ng dugong puppet. Naisip niya ang nakaraan noong ginamit ng bida ang kanyang spell para ilabas, ang madilim na magic energy mula kay Fenger Shan katawan, at inipon ito sa isang lugar, itinoon niya ang madilim na salamangka malapit sa kanyang mga palad at pagkatapos ay ikinalat ito at nakipagkamay, huminga, pinaikit ang kanyang mga mata at sinabing handa na ang lahat. Kinilabutan si Jianxing ng mga sandaling iyon. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkamangha, at nagsimulang tumulo ang pawis mula sa tensyon, dahil ang spell na ito ay kadalasang nakakaapekto sa pinakamalalim na sulok ng isip at ang pag-alis nito nang hindi sinasaktan ang isang tao ay tulad ng paghahanap ng isang nail sa isang dayami at hindi sa lahat ng iba pa, nagawang tanggalin ang spell na ito. Tumatakbo palapit sa kanya, tinanong niya kung kailan niya na-master ang teknik na ito. Ang bida ay mahinahong sinabi na siya ay nagpapalipas ng oras sa search pavilion noon, at hindi sinasadyang natisod sa isang fragment ng isang practice scroll para sa pagmamanipula ng mga espiritual na kaisipan. Nakita niyang medyo kawili-wili ito, kaya pinag-aralan niya ito. At si Jianxing, na lalong namangha, ay nagtanong kung isang fragment lang ba ang pinag-aralan niya at hindi ang buong scroll, binalaan siya nito na naglalaro siya ng apoy. At sa sandaling ito, hinawakan ni Guan ang kanyang baba sa kanyang kamay at pinaikit ang kanyang mga mata, binanggit na upang masabi ang mga ito, kailangan niyang gumamit ng mga mapagkukunan at mga artifact na nagkakahalaga ng halos 30,000 high-grade spirit stones. Napasigaw si Jianxing nang marinig ito at napakunot ang noo, napabuntong hininga dahil sa pag-aakalang malamang ay nagawa niya ito kung nagkataon. Dahil hindi niya maintindihan kung saan siya kukuha ng marami. Naisip niya na hindi siya tanga, dahil sigurado siyang hindi papayag si Fenger Shan dito. Gayunpaman, bagamat siya ay nag-aalangan noong una, nangako si Shan na tiyak na babayaran nila kapag bumalik sila sa kanilang clan, gulat na sigaw ni Shanjin, nagtatanong sa sarili, pumayag ba talaga sila? Napangiti si Huan nang hindi sinasadya ng marinig ito, at pagkatapos ay ipinagtapat sa kanyang isipan na ang naglilinis ng puso at mapangwasak na formasayon na maaaring iwaksi ang sumpa ng blood puppet ay nangangailangan ng hindi bababa sa 50,000 bato. Kaya't ang 30,000 ay masasabing bayad sa pagkakaibigan at sa kanyang sariling kapahamakan, nakangiti pa rin, hiniling niya kay Fenger Shan na maglaan ng kanilang oras, na binanggit na ang kanilang mga angkan ay magkaibigan sa isa't isa, kaya't tungkulin niyang tulungan sila. Tumingin sa kanya si Shan na may kontentong Simon Got, at ang bida ay biglang nagpasya na baguhin ang paksa, at tinanong kung natatandaan ni na Yun at Fenger ang mga detalye kung paano sila nakunan. Natigilan silang dalawa sa pagkagulat ng marinig ang tanong na ito, at sa wakas, na may malungkot na tingin, sinabi ni Shan na ang elder ng kabilang clan ay tinawag na Shan, na binanggit na ang kanyang combat power ay hindi masyadong malakas, kaya magagawa niyang hawakan siya ng mag-isa. Nilikha niya muli ang imahe nito sa kanyang isipan, idinagdag na napakahusay nitong gumamit ng formations at mga lason, at iyon ang dahilan kung bakit siya at si Fenger ay nahuli. Naisip niya ang madilim na enerhiya na nakapaligid sa kanila noon, at si Huan, sa isang pagpitik ng kanyang mga daliri, ay napagtanto kung ano talaga ang mga bagay, at sinabi na mayroon siyang espesyal na elixir na maaaring gawing immune ang isang tao sa mga lason sa loob ng 3 oras.
Tinanong niya kung sigurado sila na kaya nila siya, na nakakunot ang noo. Sinabi ni Jianxing na kung siya ay immune sa makamandag na insenso, mabubugbog niya si Shan hanggang mamatay sa loob ng ilang minuto. Ngunit bigla siyang natigilan, nagulat na hindi ito maaaring mangyari at tinanong kung bakit tatlo sila. Awkward niyang hinawakan ang kanyang buhok at tinanong kung hindi ba sasama si Huan sa kanya. Napangiwi siya, naningkit ang mga mata at nakasimangot nang marinig ang tanong na ito, at medyo pinagpawisan pa siya dahil sa tensyon, ngunit mabilis siyang nakabawi at pumikit, tinakpan ang bibig gamit ang kamay, ipinaliwanag na sa katunayan, sobra-sobra na ang nagamit niyang spiritual kapangyarihan upang iligtas sila. Si Jianxing, na nakatayo sa likuran niya, ay nakasimangot sa inis, pinagpapawisan dahil sa excitement, at ang bida ay bumantong hininga, ipinahid ang kamay sa kanyang noo, kunwari. Pagod na pagod, at inamin na kailangan niyang matulog para gumaling. Malungkot na tumingin sa kanya sina Shan at Feng, sumisigaw sa Yuzen na sila ay bulag na hindi nila makita ang kanyang pagsusumikap. Pinayuhan nila siya na magpahinga ng mabuti, at hiniling sa kanya na ipaubaya sa kanila ang lahat. At si Jianxing, na nakikinig dito, ay kumunat ang noo sa inis, idiniin ang palad sa noo, habang sinabi ni Huan na kung ganoon, aasa siya sa kanilang tatlo. Maya-maya, si Feng Gershan, gamit ang acceleration ng magic, ay mabilis na lumipat sa kagubatan, at pagkatapos na tingnang mabuti ang maliit na bola na nakakuyom sa pagitan ng kanyang mga daliri, nagtanong si Shan na may kaunting pagdududa, ito ba talaga ang magic elixir na binanggit ni Huan? Si Jianxing, determinadong kinuyam ang kanyang palad sa isang kamao, nakasimangot, sumisigaw na dapat silang maniwala sa kanya, at itinapon ang tableta sa kanyang bibig. Ganon din ang ginawa ni Shan at Fenger, at maingat na hinawakan ang kanyang chi gamit ang kanyang kamay, huminto si Shan, napansin na natunaw ito sa kanyang bibig at hindi naiiba sa mga ordinaryong table task. Si Fenger, na nakatingin sa kanyang tabi, ay inamin na hindi siya nagtitiwala kay Huan, ngunit ang kanyang antas ng cultivation ay kainahinala. Ngunit bigla silang nag-ambala sa kanilang pag-uusap, binigyang pansin ang bahagyang hangin na tumaas at nakakunot ang noo. Hiniling ni Jianxing kay Fenger siya na maghintay, na hinala na mayroong isang bagay na malansa dito. Lumingon siya, inihanda ang kanyang sword, at si Fenger, na nakatingin sa kanyang direksyon, ay umamin na pakiramdam niya ay wala ni isang kaluluwang nabubuhay dito. Inihahanda ni Shan ang kanyang sandata para lumaban, inactivate ang magical energy, itinikom ang kanyang panga at gustong hulaan kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit bago pa siya matapos magsalita, isang malaking bilang ng nagniningning na pulang mata ang biglang lumitaw sa kanilang paligid, at ipinahayag ni Shan na nangangahulugan ito na mayroon silang pumasok sa kanyang teritoryo. Natigilan si Jianxing at dating pagkarinig nito at biglang lumingon sa gilid. Si Jianxing ay nag-activate ng magical energy, nagsagawa ng ilang makapangyarihang mga pag-atake, at ang mga laslas na lumitaw sa hangin patungo sa mata ay nagpakalat nito, ngunit kasabay nito, ang hitsura ng kagubatan ay naglaho, na nagpapakita ng isang katakot-takot na latian. Nanginginig si Jianxing, tinakpan ang isang mata, iniwasan ang madilim na magical energy na lumitaw sa tabi niya, at nagtanong sa gulat, saan nanggaling ang latian na ito. Pagtingin-tingin sa paligid, inakala nila na mga bahagi ito ng mga patay na nilalang na may nakipag-usap dito, at naisip nila na ito ay kakilakilabot. Nakakunot ang noo. Tinanong ni Shanxi kung nakita ni Shan at Fenger ang taong kausap lang nila. Lumingon sa kanya si Shan, ngunit bago pa siya makasagot, si Shan, na nakatago sa kanyang mukha sa ilalim ng talukbong ng kanyang balabal, ay lumitaw sa likuran nila at nagtanong kung hinahanap siya. Maagang nakasimangot si Jianxing nang lumingon siya at napansing ibinaba ni Shan ang talukbong ng kanyang ulo, nakasimangot, ngumisi at tumingin sa kanila, nakilala siya, sumigaw si Shan Fenger at Jianxing na nakakunot ang noo, at ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Fenger. Siya nagtanong kung paano nagawa nilang maalis ang kanyang sumpa kaya mabilis. Ang dark magical energy ay lumulutang sa paligid niya. At ipinikit niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Jianxing, hulaan na ang pinakamataas na disipulo ng Sword Clan ay may mga lihim na kayamanan.